klaseng mamamatay na mga ngaso. Nagmumura ang hari ng demonyo, kakaibang mga tao kayo. Ang mga mandirigma ng Diyosa. Isang traidor ang nahayag sa inyo, ngunit naging mas matatag kayo sa pagtitiwala sa isa't isa at pinagsama ang sirang tiwala. Akala nyo ba'y kaya kayong takpan ng punit na tela? Biglang tumalon si Kim Bong-jae at sumigaw si Anastasia, hindi Kim Bong-jae. Naisip ni Kim Bong-jae, pasensya na. Makikita kita sa susunod kong buhay. Nagtawanan ang hari ng demonyo, ho. Napakatanga. Naisip ni Kim Bong-jae, kahit hindi mo matandaan ang nangyaring ito ngayon. Umungol ang hari ng demonyo, narito ka ba upang patayin ako, mandirigma? Sumagot si Kim Bong-jae, hindi. Narito ako upang patayin ng iyong mga kamay, hayop, at itinutok ang daliri niya patungo sa hari ng demonyo. Nagpakita ng abiso ang sistema, ikaw ay namatay. Naisip ni Kim Bong-jae, ngayon. Nagpakita ng abiso ang sistema, dahil sa iyong kamatayan, natugunan ang mga kinakailangan para sa kasanayan. Sumunod na abiso, ikaw ay kumopya ng kasanayan ng halimaw, ang hari ng demonyo ng tag-ulan, ng random. Naisip ni Kim Bong-jae, simulan na natin ang ikalawang round. May isa pa akong tanong. Nagpakita ng abiso ang sistema, ikaw ay kumopya ng kasanayan ng halimaw, ang hari ng demonyo ng tag-ulan, ng random. Naisip ni Kim Bong-jae, bakit binigyan ng tower ng ganitong kapangyarihan ang isang tulad ni Yo Soo-ha at pagkatapos ay binigyan ako, isang hindi kilala, ng pagkakataong ito. Pumasok ang boses ng emperador ng espada, nakita ko na ang mga kasanayan. Gusto mo bang ipabasa ko ang mga yon sa'yo? Naisip ni Kim Bong-jae, baka ang tower. Sinabi ni Kim Bong-jae ng malakas, pakiusap. Sinabi ng emperador ng espada, sige. Makinig ka ng mabuti. Naisip ni Kim Bong-jae, baka nadismaya ang tower sa mga ugali ng mga hunters. Nagpakita ng abiso ang sistema, grudge falls like the rain does rango, epekto, hindi mo ito makikita, hindi ka rin makikita. Laging ipinagpipilitan ng mga tao na habang hindi nila nakikita ang nasa harapan nila, hindi ito umiiral. Ang mga taong naging bulag. Tama. Mga mangmang, kung ganoon, ipakita mo sa akin. Ipakita mo sa akin ng malinaw kung ilang tao ang namatay dahil sa kanilang kamangmangan. Tulad ng walang inosenteng dugo ang natigis sa mundong ito, ang langit ay kusa ng magbabalik ng pulang dugo. Ngunit ang dugo lamang na iyong nasaksihan ang magiging ulan na bumagsak. Naisip ni Kim Bong-jae, walang duda, sisirain ng Flame Emperor, si Yo Soo-ha, ang lahat sa ika-negatibo 1-0 palapag. Bakit hindi nadismaya ang tower tungkol doon? Nag-interrupt ang boses ng emperador ng espada, ito na ang susunod na kasanayan. Nagpakita ng abiso ang sistema, the Heart House Rango, panandang pandagdag epekto, ginagamit mo ang iyong mga emosyon bilang gasolina upang palakasin ang iyong aura. Ang mas malakas na emosyon mo, mas malakas ang iyong aura. Isang puso ng paghihiganti, galit, kalungkutan, at iba't ibang emosyon. Hindi mahalaga kung anong uri ng emosyon ito. Ang landas ng apoy ay hindi mahalaga kung anong gasolina ang ginagamit nito upang magpatuloy sa pagsabog. Ngunit, unti-unti kang magiging adik sa emosyon na yon. Naisip ni Kim Bong-jae, bawat palapag ay may nakatagong misyon. Sigurado akong hindi magiging iba ang ika-negatibo 12 palapag. Nagpatuloy ang emperador ng espada. Ang susunod na kasanayan ay ito, nagpakita ng abiso ang sistema, 100 Souls Summon Rango, naga epekto, maaari mong ipatawag ang mga taong napatay mo bilang mga halimaw. Ang mga patay ay hindi magkakaroon ng mga kasanayan na mayroon sila noong sila ay buhay pa, ni mga alaala nila. Maaari mo lamang silang ipatawag bilang mga halimaw tulad ng mga goblin, orc, zombie, skeleton, at iba pa. Ngunit maaari mo lamang silang ipatawag isang beses kada linggo. Naisip ni Kim Bong-jae, ito ang 3 kasanayan na pinakagusto ko. Sinabi niya ng malakas, pipiliin ko ito. Itinaas ng emperador ng espada ang kanyang kilay. Ha? Talaga? Hindi ko alam kung bakit, pero... Sumagot si Kim Bong-jae, ito ang pinakamakikinabangang kasanayan upang malampasan ang hanggang ika-negatibo 20 palapag kahit papaano. Nag-igha ang emperador ng espada. Yun ang sige, ikaw ang bahala. Pero wala akong ideya kung bakit mo ito pinili. Sumagot si Kim Bong-jae na may ngiti, maghintay ka lang kung ano ang gagawin ko. Itinanong niya, teka lang, emperador ng espada. Alam mo ba ang schedule ng santo ng espada? Sumagot ang emperador ng espada, Jinan. Ipinaliwanag ni Kim Bong-jae,
Si Old Man Marcus ay parang isang lolo. Ang schedule niya mula sa paggising sa madaling araw hanggang sa pagtulog ay talagang nakatakda. Nagpatuloy si Kim Gong-jae, pakisabi sa akin kung ano ang schedule niya tuwing gabi. Kailangan kong gawin ang isang bagay tungkol dito. Sumagot ang emperador ng espada, sige. Nagpakita ng abiso ang sistema, pili ay kumpleto. Ang kasanayan ay iko-copy. Sumunod na abiso, babalik sa 24 na oras bago. Naisip ni Kim Gong-jae, at ganoon ko nakita ang trauma ng hari ng demonyo. Nagpakita ng abiso ang sistema, ang iyong ranggo bilang hunter ay ngayon ay drang. Ang parusa para sa iyong kasanayan ay nagpapatuloy. Recreating the trauma of the enemy who killed you. Ang antas ng parusa ay katamtaman. Ito ang daan ng gutom na demonyo. Naisip ni Kim Gong-jae, pag-usapan natin ang bangungot mamaya. Pagkalipas ng ilang sandali, lumapit si Anastasia. Aalis ka na ba? Tumango si Kim Gong-jae. Malapit nang magbukas ang ika-negatibo 11 palapag. Kung ayaw kong mapag-iwanan, kailangan ko nang maghanda ngayon. Nakakunot ang noo ni Anastasia. Hindi mo pa alam kung ano ang magiging hitsura ng ika-negatibo 11 palapag. Paano ka maghahanda para dito? Naisip ni Kim Gong-jae, wala namang naging problema hanggang sa ika-negatibo 10 palapag. Pero sa ika-negatibo 12 palapag, kung saan lilitaw ang hari ng demonyo kayo. Tinitigan siya ni Anastasia ng may alala. Kim Gong-jae? Ayos ka lang ba? Mukhang hindi ka maganda. May sugat ka ba? Ngumiti si Kim Gong-jae ng mahina. Ayos lang ako. Medyo na-touch lang ako nang makita ko kung gaano kahusay ang mga tao tulad mo na nagtipon dito. Siguro nabigla lang ako. Ipinagpag ni Anastasia ang kanyang ulo. CJ, pero alam ko kung ano ang hitsura ng ika-negatibo 11 palapag. Hindi lang iyon, alam ko pati ang laman ng misyon sa ika-negatibo 11 palapag. Nang malampasan ko ang ika-negatibo 10 palapag, ibinigay sa akin ng tower ang impormasyon tungkol sa misyon bilang gantimpala. Itinaas ni Kim Gong-jae ang kilay. Maaari ko bang sabihin ang dahilan ng pagsasabi mo nito ay nais mong ibahagi ang impormasyon sa amin? Ngumiti si Anastasia. Siyempre. Pero may isang kondisyon. Kapag humingi ako ng pabor sa hinaharap, sana ay tuparin mo ito para sa akin. Hindi ko man sabihin kung ano ito ngayon, matitiyak ko sa iyo na hindi ito maglalagay sa buhay ng ibang tao sa panganib o maging paraan upang makakuha ng pera. Kung sa tingin mo ay imposibleng tuparin ang hiling kong pabor, maaari mong tanggihan ako kapag dumating ang oras. Nagtaas ng kamay si Heresy Inquisitor. Mukhang isang maginhawang kondisyon para sa atin. Kung mayroon tayong impormasyon, makakaisip tayo ng paraan para tugunan ang lahat ng mga problema bago pa man mangyari. Pumapayag ako. Nag-atubili si Countess. Yenen, kung maaari naman pala nating tanggihan eh. Pumapayag na rin ako, sabi niya. Ayos lang, pakinggan ko na lang, sumang-ayon si Anastasia. Hindi naman mukhang isang kasunduan na makakasama sa atin. Pumapayag din ako. Tumango si Kim Gong-jae. CJ. Stage 1, clear. Luminga si Kim Gong-jae sa kanila. Ngayon, sasabihin ko sa inyo ang lahat tungkol sa iGym Empire, mula sa ika-negatibo 11 palapag hanggang ika-negatibo 20 palapag. Tumango si Anastasia. Tama nga. Ang pagkakaroon ng tutorial hanggang ika-negatibo 10 palapag ay nangangahulugang maaari tayong madamay sa isang malakihang labanan mula ika-negatibo 11 palapag pataas. Kailangan kong ipasa ang ilan sa mga impormasyong ito sa mga miyembro ng guild ko. Grabe, hindi naman ganoon kagaling ang mga miyembro namin sa laban. Naisip ni Kim Gong-jae, dahil dito, dapat madali na nating malampasan ang ika-negatibo 11 stage. Sinabi niya ng malakas, alis na ako. Ah, Paladin. Lumingon si Paladin sa kanya. Enan? Sinabi ni Kim Gong-jae, ikaw ang Vice Guild Leader ng Vigilante Guild, tama. Maaari ba kitang samahan sa isang lakad? Kailangan ko ang iyong payo sa isang bagay. Sumagot si Paladin, paalis na rin ako. Hanggat hindi ito tatagal ng matagal. Sinabi ni Kim Gong-jae, walang problema. 30 minuto ay sapat na. Sinabi ni Paladin, sige. Naisip ni Kim Gong-jae, malugod kong tatanggapin ang iyong pabor sa isang date.
May isang tao sa malapit na nagsabi, dahil wala pang anunsyo, ibig bang sabihin ay isang hindi kilalang baguhang nag-clear ng ika-negatibo 1-0 palapag? Sumagot ang kaibigan, imposible. Siguro may deal na nangyayari sa mga high-ranking guilds. Isang babae ang nagkomento, gusto ko ring mag-clear ng isang stage. Isang batang lalaki ang nagtanong, bakit walang impormasyon tungkol sa taong nakapag-clear ng ika-negatibo 1-0 palapag? Pumasok ang boses ng emperador ng espada, Hoy, zombie. Sinusundan ka niya. Naisip ni Kim Bong-jae, sigurado ka. Sinabi ng emperador ng espada, pero huwag ka nang lumingon. Hindi mo siya makikita kahit lumingon ka. Yung matandang iyon ay talagang magaling magtago, may stealth skill siya. Sumagot si Kim Bong-jae, sige, basta't siguraduhin mong sinusundan niya ako. Naisip ni Kim Bong-jae, noong nakaraang pagkakataon, may isang bagay na nagpatiklop sa aking mga buto. Wala nang oras para itama ang hindi pagkakaintindihan namin ng Sword Saint sa ika-negatibo 12 palapag. Kailangan ko itong ayusin bago pa tayo magpatuloy sa tower. Ang relasyon sa pagitan ng Sword Saint at ng mga guild leader ay napakahirap. Kung itataas niya ang espada laban sa akin, otomatiko siyang magiging kaaway ng mga guild leaders. Isipin mo na lang kung dumating ang balita na may traidor. Ayun na, tiyak na hahantong sa pagkawasak. Muling nagsalita si Paladin, Kim Bong-jae, saan ka pupunta? Kung magpapatuloy tayo sa direksyong ito, papasok tayo sa isang madilim na lugar. Sinabi ni Kim Bong-jae, may isang tindahan akong nais ipakita sa'yo. Naisip ni Kim Bong-jae, ngayon ay ginagamit ko siya bilang pain para sa Sword Saint. Pinili kong maging visible base sa impormasyon ng emperador ng espada tungkol sa schedule ng Sword Saint. At nang makita niya ako, agad siyang nagsimulang sumunod. Siyempre, hindi alam ni Paladin yon. Tinanong ni Paladin, tindahan? Sumagot si Kim Bong-jae, ito ay isang tindahan na pinapalakad ng isang hindi kilalang alkemista, ngunit talagang magaling siya. Pag kumalat ang pangalan niya, tiyak na magiging malaking negosyo ito. Sana ay matulungan mo siyang makita ang tindahan at bumili ng ilan sa mga produkto niya. Itinaas ni Paladin ang kilay. Serious ka ba sa sinabi mo? Naisip ni Kim Bong-jae, mukhang na-activate niya ang lie detector skill. Sinabi ni Kim Bong-jae, syempre. Bakit ako magsisinungaling sa'yo? Tinanong ni Paladin, nag-aalala lang ako, pero sigurado ka bang walang kakaibang nangyayari? Tiniyak ni Kim Bong-jae, gusto ko lang ng iyong tulong. Kahit ano pa man ang mangyari, ako ang magiging panganib, hindi ikaw. Pakiusap, magtiwala ka sa akin. Naisip ni Kim Bong-jae, malamang ay lalabas na katotohanan ito sa kanyang lie detector skill. Nag-atubili si Paladin pagkatapos ay sinabi. Pasensya na. Madalas sinasabi sa akin na masyado akong nagiging mausisa sa lahat ng bagay. Tara, magpatuloy tayo. Pagkalipas ng ilang sandali, nakarating sila. Sumalubong sa kanila ang Master Alchemist ng masigla. Kumusta? Sinabi ni Kim Bong-jae, boss, nagtatrabaho ka pa ba ngayon? Ngumiti si Master Alchemist. Kahit tapos na ang operating hours, palagi akong bukas para sa'yo. Ikaw na nga ang aking unang regular. Napansin ni Master Alchemist si Paladin. Pero itong kasama mo ay... Ipinakilala ni Kim Bong-jae, siya ang Vice Guild Leader ng Vigilante Guild. Kilala din siya bilang Paladin. Nagulat si Master Alchemist. Ang Vice Guild Leader ng Vigilante Guild. Naisip ni Kim Bong-jae, normal na reaksyon ito mula sa mga regular na hunter. Sumigaw si Master Alchemist, isang kilalang tao. Bakit siya pupunta sa lugar na ito? Wow, ito ba ay isang drug bust? Wala akong ginagawa dito na droga o mapanganib na gamot. Mamumuhay ako ng malinis ang konsensya at magpapatuloy ako sa ganitong paraan. Huwag niyo akong imbestigahan. Naisip ni Kim Bong-jae, bawiin ko ang sinabi ko na normal lang. Sinabi ni Paladin, ganun di. Naisip ni Kim Bong-jae, siguro ginamit na naman niya ang lie detector skill. Dahil tinuturing niyang totoo ang lahat, malamang nalilito siya. Agad na pinatahimik ni Kim Bong-jae si Master Alchemist, boss, huwag kang mag-alala. Hindi yun ang dahilan kung bakit ko siya dinala dito. Ikaw kasi ay isang magaling at mabait na alkemista. Tinanong ni Master Alchemist, so bakit? Ipinaliwanag ni Kim Bong-jae, nais ko lang sana na dahil sa iyong mga kakayahan, nararapat na makuha mo ang mas marami para sa iyong negosyo kaysa dito. Sayang ang iyong talento, kaya gusto ko na ipakilala ka kay Vice Guild Leader. Tumingin si Master Alchemist ng interesado. Paghahanda?
Nagpatuloy si Kim Gongjae, pakibigay na lang sa kanya ang sample ng iyong potion para subukan. Baka mamaya, kung maganda ang epekto ng iyong mga potion, makakapagkontrata ka pa sa kanila. Kung mag-supply ka ng potion sa Vigilante Guild, baka maging mas magaan ang lahat para sa iyo. Mumuong mga mata ni Master Alchemist. Isang anghel. Hinawakan niya ang mga kamay ni Kim Gongjae. Tinulungan mo ako nang malapit nang maibenta ang tindahan ko, at nag-order ka pa ng malaki mula sa akin. At ngayon, ikinakabit mo pa ako sa iba. Paano kita mapapaluguran? Biglang dumating si Sword Saint Marcus Callenbury. Luminga si Kim Gongjae, ramdam ang presensya. Sinabi ni Sword Saint Marcus Callenbury, "Hoy, bukod sa lalaking yon doon, ang iba sa inyo ay umalis na. May nais akong pag-usapan ng pribado kay taong iyon." Sumagot si Paladin, ang Sword Saint, "Anong pakialam mo sa kanya?" Sumagot si Sword Saint Marcus Callenbury, "Mukhang may problema sa pandinig ang batang babae na ito. Sinabi ko na umalis kayo. May pakikialam ako sa lalaking yon." "Tingnan mo, anong dahilan mo para makipag-usap kay Hunter Kim Gongjae?" tanong ni Paladin, hindi tinatablan. Sign ni Sword Saint, "Pwede ba, umalis ka na? Pangatlong beses ko nang hinihiling. Kung hindi pumalpak ang unang hiling, hindi rin ito gagana sa pangatlo o sa ika-30, Sword Saint. Nakalimutan mo na ba ang mga simpleng katotohanan habang tumatanda ka?" sagot ni Paladin. Si Hunter Kim Gongjae ay opisyal ng miyembro ng Top 5 Guilds. Ang pag-atake sa kanya ay katumbas ng deklarasyon ng digmaan sa amin. Ano man ang plano mo, huwag mong asahan na hindi kikilos ang Vigilante Guild. Ang mga labi ni Sword Saint ay napagitan ng matinding ngisi. Ha! Ayon na, ang lahat ng guilds ay magkakasabwat. Alam ko na. Hinawakan niya ang espada, handa na para sa labanan. Nagsungit si Paladin. Magkakasabwat. Talaga, mas lalong naguguluhan ako dito. Sword Saint, alam ko na iniulat ka dati na nang huhunting ng mga tao paminsan-minsan. Siyempre, hindi makikialam ang Vigilante Guild sa iyong personal na mga crusade. Pero kung magyayari ito ng hayagan, diretsyo sa harap ko, ibang kwento na yon, di ba? Sisiguruhin ko sa aking buhay na hihinto ako sa iyo. Hamon ni Sword Saint, sigurado ka bang kaya mong gawin ito? Hindi. Labanan ko ito ng buong lakas ko at mamatay. At sa sandaling mangyari iyon, magiging isa ka lamang na pumatay sa isang inosenteng tao, sagot ni Paladin. Kung gusto mong mabuhay bilang isang mamamatay tao sa nalalabing oras mo, sige lang. Tahimik na pinanood ni Kim Gongjae, iniisip, isa sa kahinaan ng Sword Saint na natutunan ko noong nakaraang pagkakataon, ayaw niyang makipaglaban sa mga inosente. Biglang nagsalita si Marcus Callenbury, "Miss Paladin, ikaw lang dito ang hindi pa nakapatay ng buhay. Nais ko sanang subukang magtiwala sa iyo." Naisip ni Kim Gongjae, napansin na ang pagtanggi ni Paladin na pumatay ay nagiging kakaibang katangian sa guild, isang ilaw ng kabutihan, ayon sa pamantayan ng Sword Saint. Biglang sumingit si Master Alchemist, "Pasensya na. Hindi ko alam kung anong nangyayari dito, pero ang customer na ito ay ang aking benefactor. Wala namang mga batas sa Babylon na kagaya ng sa labas ng mundo, ngunit hindi ko papayagan na saktan siya, kahit pa ikaw pa ang Sword Saint. Ilang araw na ang nakalipas, iniiwasan ako ng mga kabarilan, at siya ang nagpatigil nito. Kaya't mangyaring umalis na kayo sa tindahan ko. Tapat ko kayong tinatalikuran." Naisip ni Kim Gongjae, nakakatawa. Maaaring hindi sila kasing lakas ng Sword Saint, ngunit ang mga mabubuting tao ito ang may kakayahang humarap sa kanya. Tinanong ni Paladin, "So, anong gagawin mo? Kung matigas ang ulo mo, susugurin kita." Binitawan ni Sword Saint ang hawak sa espada at umatras. "Mukhang hindi ngayon ang araw," sabi niya at umiwas. Sumighap ng ginhawa si Kim Gongjae. Stage 2-5 condition cleared, naisip niya. At least nakipag-usap ako sa kanya bago niya ako patayin. Habang umalis si Sword Saint, tinawag siya ni Kim Gongjae, "Sword Saint. Bukas ng tanghali, hihintayin kita sa hilagang bahagi ng lungsod. Kung nais mong malaman kung anong klase akong tao, doon tayo magkita-kita." Bumaling si Marcus Callenbury bago magpatuloy sa kanyang daraanan. Nagmumura si Kim Gongjae sa sarili, "Ayun na, dagdag na 30 taon sa buhay ko. Makipagkita sa Moonlight Murderer ng personal." Narinig ni Paladin at tinanong, "Totoo bang kilala ang Sword Saint bilang mamamatay tao?" "Sa totoo lang, hindi," sagot niya. "Ang mga top 5 guild leaders ay may ilang alam pa.
Ayon sa balita, nawalan siya ng anak na babae at son-in-law na naninirahan sa labas sa isang mamamatay tao. Isang matandang lalaki na bihirang magbahagi ng mga personal na detalye, kaya't hindi ko alam ang iba pa. Kaya pala hindi siya nagdadalawang isip pagdating sa mga mamamatay tao, naisip ni Kim Gong-ja. Marahil. Pinagmasdan ko siya pero wala akong matibay na ebidensya. At syempre, ang mga ibinahagi ko sa iyo ay kumpidensyal, sagot ng paladin. Nagdagdag ang Sword Emperor, tama siya. Isinalaysay niya sa akin yon minsan. Halos hindi nakaligtas ang kanyang apo at apo sa tuhod sa insidenteng iyon. Lumingon si Kim Gong-jae sa Sword Emperor. Bakit ngayon mo lang ito binanggit? Nag-abot ang Sword Emperor ng balikat. Hindi mo naman tinanong. Nagpatuloy ang paladin, naiintindihan ko ang nararamdaman niya. Sa pagtatrabaho sa Vigilante Guild, madalas kong makatagpo ng mga ganitong tao. Minsan, naiisip ko kung tama bang hayaan silang mabuhay. Malakas ang tukso na tanggalin ang mga taong nararapat mawala. Ang bawat pinuno ng guild ay may kanya-kanyang kwento, dagdag pa niya. Dahil kasali ka na, malalaman mo ang mga yon sa paglipas ng panahon. Pero maraming lugar ang bulok hanggang sa kakor. Namimiss ko tuloy kung paano mo rerespondehan kapag naranasan mo na yon ng personal. Tumingin siya sa paligid at nagbago ng usapan. Pero, teka, magkano ang mga potion dito? Laging mahigpit ang budget ng Vigilante Guild, kaya't hindi kami makakapagbayad ng masyadong mahal. Kinabukasan, tumunog ang countdown, 0 oras 3 minuto 21 sekundo. Nagtipon ang mga tao, naghihintay ng may pananabik. Naisip ni Kim Gong-jae, pareho ang pakiramdam ng atmosfera ngayon sa huling beses, pero may kakaiba. Tumingin siya sa kanyang telepono at napansin, ang kaibahan na yon ay ako. Habang tumitik ang mga segundo, nilapitan siya ni Sword Saint Marcus Calenbury, ang mga mata nito ay kumitid. Talaga bang mag-isa ka lang? Baka iniisip mong kayang-kaya mong talunin ako, kahit mag-isa lang. Siguro dahil sa dami ng buhay na kinuha mo, may lakas ka sa sarili mo. Tahimik si Kim Gong-jae, ang ekspresyon niya ay hindi mababasa. Tinanong ng Sword Emperor mula sa gilid, "Zombie, okay ka lang ba?" Nasasaktan ako para sa kanya, naisip ni Kim Gong-jae bago magsalita ng malakas. "Sword Saint, may gusto akong sabihin sa'yo. Naiintindihan ko kung bakit mo gustong patayin ako." Ngumiti ng bahagya si Sword Saint, ang mga mata nito ay matalim. "Kaya pala, nagpunta ka dito mag-isa, tinatanggap ang iyong mga kasalanan. Alam mo bang mayroon akong detective's insight na skill, hindi ba?" Dumilat ang mga mata ni Sword Saint. Paano mo nalaman yon? Tahimik na sumagot si Kim Gong-jae, "Pakiusap, paniwalaan mo ako." At sinabi niya sa sarili niya, napakahirap talagang makuha ang tiwala ng isang tao. Lahat ng tao ay may isang bagay na pinaninindigan nilang tama. Sa kaso ng Sword Saint, ito ay ang kanyang kakayahan. Ang matandang lalaki sa harapan ko ay nabuhay ng matigas ang ulo hanggang ngayon, at ang katigasan ng ulo niyang ito ay naging paraan niya ng pamumuhay. At ang gagawin ko ay tanggihan ang paraan ng pamumuhay ng Sword Saint hanggang ngayon at kumbinsihin siya na mali ito. Napakahirap nitong gawin pero kailangan ko lang ipagsapalaran ang aking buhay para dito. At sinabi niya, "Sword Saint, isa akong propeta." Sabi ni Sword Saint ng gulat, "Ano?" Pinagpatuloy niyang sabihin, "Mas tiyak, may taglay akong kakayahan na katulad ng panghuhula. Dahil sa kakayahang ito, nalaman kong mayroon kang kasanayang detective's insight. Kung magpapatuloy ito, susubukan mong patayin ako at itatanong ko sa iyo kung bakit mo kailangang gawin ito. At pagkatapos ay sasabihin mo sa akin kung bakit. Dahil sa kakayahang iyon, nakikita mo ang bilang, 4,073 sa ibabaw ng aking ulo. Hindi ako nagsisinungaling tungkol sa aking skill." Nagkunot ng noo si Sword Saint, halata ang pagdududa. "Subukan mong hulaan." Ilang daliri ang inilalabas ko sa kaliwa kong kamay. Inilabas niya ang 2 daliri at ang tinig nito ay puno ng hamon. "Kung ikaw ay isang propeta, hindi ba dapat madali lang sa iyo na sabihin sa akin?" Habang si Kim Gong-jae ay papunta na upang sagutin, kinuha ni Sword Saint ang kanyang dagger, na nagpahinto kay Kim Gong-jae saglit, nagulat ng kaunti si Sword Saint. Biglang kumislap ang isang notification mula sa system, babalik sa 24 oras na nakalipas. Nasa parehong sandali, muli nitong tinanong si Sword Saint, "Hulaan mo." Sumagot si Kim Gong-jae ng maayos, "Ngayon ay tinatago mo ang kaliwa mong kamay sa likod mo, plano mong ipahula muli ang bilang ng mga daliri. Kung ako ay isang propeta, hindi ba dapat madali ko itong malaman?" Nagdadalawang isip si Sword Saint.
Madali lang kitang patayin dito. Pero kung walang tulong ko, hindi matutuloy ang 12th floor ng ligtas. Tumawa si Sword Saint pero ang tingin nito ay matagal at puno ng pag-aalinlangan. Sandali lang. Hindi sapat na patunay ito. Baka gumagamit ka ng trick tulad ng see-through o mind-reading skill. Paano ko malalaman na talagang propeta ka? Iniisip ko rin, naisip ni Kim Gongja. Hindi sapat ang isang pagtatangka. Muling lumabas ang notification, ikaw ay namatay. Muling nag-reset ang sandali. Bawat pagkakataon, inuulit ang hamon. Bawat pagkakataon, nananatili ang pagdududa ni Sword Saint. Patunayan mong hindi mo ako niloloko, iginiit ni Marcus. Pero bawat pagkakataon, narinig ang mensahe ng system, babalik sa 24 oras na nakalipas. Walang madaling paraan para kumbinsihin siya, naisip ni Kim Gongja, at ang determinasyon niya ay tumibay. Ikaw ay namatay. Pakiusap, paniwalaan mo ako, bulong ni Kim Gongja. Walang problema. Subukan mo akong patayin ng ilang beses kung kinakailangan. Muling lumabas ang mensahe, ikaw ay namatay. Kahit pa 1 linggo o kalahating buwan, naisip niya, ang espiritu niya ay matatag. Ikaw ay namatay. Sa wakas, nagsalita si Kim Gongja, ang tono ay kalmado at matatag. Mas matagal na akong namatay kaysa sa tagal ng buhay mo, Sword Saint. Hindi ako narito upang ipagdiwang na ako'y inosente. At hindi ko hinihingi na magpakumbaba ka sa akin magpakailanman. Ngumiti si Sword Saint, ang mga mata nito ay kumitid. Kung ganon, anong hinihiling mo? 5 araw. Huwag mo akong patayin sa loob ng 5 araw. Sundan mo ako, obserbahan ako, at magdesisyon ka kung ako ba ay nararapat na mamatay. Nag-atubili si Sword Saint, ngunit ipinagpatuloy ni Kim Gongja. May sasabihin pa ako, isang bagay na sinabi mo sa akin sa hinaharap. Sinabi mo na kapag binanggit ko ito, maniniwala ka na propeta ako. Habang natapos si Kim Gongja, isang NN player character sa malapit na lugar ang nagsimula ng chant, o mga mandirigma. O mga umaakyat sa tour, tahimik ang buong eksena, ang bawat isa ay nawawala sa kanilang mga iniisip habang naghahanda sa mga hamon na darating. Tumingin si Sword Saint Marcus Kalanburi kay Kim Gongja, ang mga mata nito ay nagulat. Anong nangyari? Ang Sword Emperor. Nagsimula si Kim Gongja, ang kanyang tinig ay matatag. Ininterrupt ng NL player character ang kanyang pagsasalita, chanting, ang mga pagsubok na iyong haharapin ay mga pagsubok ng tiwala. Hindi ko alam kung sino may pangalang iyon, nagpatuloy si Kim Gongja, pero sinabi mo noon na sapat na ang sabihin ko ito bilang patunay. Nagpatuloy ang NN player character ng chant, ang mga sagot na iyong hinahanap ay magpapakita ng iyong tunay na sarili at kung bakit mo makikilala ang iyong sarili. Inisip ni Sword Saint Marcus Kalanburi, nagmuni-muni. Bata, sinabi mong 5 araw, tama? 5 araw, tugon ni Kim Gongja. Maayos. Susundan kita sa loob ng 5 araw. Papanoodan ko ang lahat ng gagawin mo, lahat ng sasabihin mo, at kung paano kakikilos. Pagkatapos nito, magdedesisyon ako kung nararapat kang mamatay o kung ikaw nga ay isang propeta. Tanggap ba yon? Tumango si Kim Gongja ng malalim. Maraming salamat mula sa kaibuturan ng aking puso. Tapos na, naisip ni Kim Gongja, ang puso ay magaan. Nakuha ko na ang pansamantalang tiwala ni Sword Saint at masisiguro ko na hindi niya ako papatayin agad. Ngayon, may iwasan ang mga inosenteng sakripisyo sa 12th floor. Luminga siya kay Sword Saint at nagsabi, kung ganun, Sword Saint, magkikita tayo sa susunod na yugto. Inanunsyo ng NN player character, o mga umaakyat sa tour. Nagbigay si Kim Gongja ng utos. Transmit. Nagdagdag ang NN player character, naway sumama ang swerte sa inyo. Sa gitna ng labanan, nagsisigawan ang mga mandirigma habang pinapalaganap ang mga salakay ng kalaban. Mag-ingat sa mga palaso, sigaw ng isa habang nahuli ang isang palaso sa ere. Sumigaw si Commander Sarbas Ijim, o mga mandirigma. Iligtas ang imperyo, tulungan kaming ipagtanggol ito. Nagpakita ng isang system notification, pangalan ng quest, Supply Route Defense Battle, antas ng hirap, ilayunin ng misyon, ang Ijim Empire ay nahaharap sa kapahamakan. Ang Demon King, isang alamat dati, ay namumuno ngayon ng isang matalino at mapanlinlang na hukbo, nagtatangkang putulin ang linya ng supply ng imperyo. Ipagtanggol ang daungan. Ang kabiguan ay magpipigil sa pag-access sa 11th floor.
Lahat ng bagay ay gumagalaw tulad ng huling beses, naisip ni Kim Gong-jae habang tinitingnan ang labanan. Ngunit, biglang sumulong si Anastasia, ang leader ng Black Dragon Guild, at nagbigay ng mga utos. Black Dragon, magtipon. Mula dito, kami na ang mangunguna sa digmaan. Tumingin siya sa mga ibang guilds. Heavenly Martial Clan, Vigilante Guild, siguraduhin ang kaliwang flank at dumaan sa linya ng kalaban. Pantheon at ang Merchant Troop, kunin ang kanang wing. Ang Black Dragon ang magpapalakas sa gitna. Agad-agad, nagmando siya, kung may problema kayo sa mga utos ko, pwede ninyong pag-usapan pagkatapos ng digmaan. At kung kaya niyo pang magsalita, gamitin ang oras na yon para patayin ang isa pang halimaw. Sa malapit, nagsimula ang ibang leader na magsanib puwersa. Sumigaw si Viper, mga kasama, sumunod sa akin. Patayin ko ang sinumang magtatangkang mamatay bago ako. Nagdagdag ang isang paladin, suportahan ang Heavenly Martial Clan para hindi mag-isa ang Wild Boar sa laban. Banta ng Heresy Inquisitor, ang mga mag-isa ay papatayin, sumama sa inyong mga grupo. Pinagmamasdan ni Commander Sarbas Ijim ang mga mandirigma. Tignan mo ang mga mandirigma mula sa ibang mundo. Laban sila ng walang pag-aalinlangan. Mga sundalo ng imperyo sumama na sa kanila. Habang pinagmamasdan ni Kim Gong-jae at Sword Emperor, tinanong ng huli, zombie, ayos ka lang ba? Hindi ba't magdudulot ito ng mas kaunting pansin sa'yo? Ikaw ang karaniwang nagiging tampok. Nag-shrug si Kim Gong-jae. Siguro pero hindi masama. Nagngisi si Sword Emperor. Oh, lumalaki na ba tayo? Bigla, naramdaman ni Kim Gong-jae ang matalim na tingin ni Sword Saint Marcus Kalenburi sa kanilang likuran. Agad siyang lumingon. Anong ginagawa mo dyan? Sumagot si Marcus ng prangka, pinagmamasdan kita. Sinabi mong susubaybayan kita ng 5 araw, di ba? Napalunok si Kim Gong-jae. Hindi mo naman balak na bantayan ako ng buong araw, di ba? Ngumiti si Marcus. Yan na ang plano ko. Napagod na si Kim Gong-jae at tumutol, Sir, dapat ka ring nakikipaglaban sa mga halimaw. Ang mga gantimpala ay nakabase sa kontribusyon. Sa isang mabilis na galaw, pinugutan ni Marcus ng ulo ang isang goblin. Mag-aalaga ako ng ilan paminsan-minsan. Huwag kang mag-alala tungkol sa akin. Matigas ang ulo ng matandang ito, naisip ni Kim Gong-jae, naiinis. Bumabuntong hininga si Kim Gong-jae at lumapit kay Anastasia, ngunit naharang siya ng mga kasamahan nito sa guild. Tumigil. Ano ang pakay mo sa aming leader? Tumingin si Anastasia pabalik at nakilala siya. Hunter Kim Gong-jae at ang Sword Saint. Ako'y abala dito, sabi niya, hindi tinitingnan si Kim Gong-jae. Sabihin mo na ang kailangan mo sa loob ng 30 segundo. Bumalik siya sa kanyang koponan at sumigaw, Team 4. Manatili sa posisyon, hindi na nag-aksaya ng oras si Kim Gong-jae. Black Dragon Leader, mayroon akong gantimpala mula sa 10th floor, isang minimap. Ipinapakita nito ang labanan at ang mga posisyon ng kalaban at kaalyado. Biglang humarap si Anastasia, ang mga mata ay lumawak. Talaga? Kumpirma ni Kim Gong-jae. Sinasabi ko ang totoo. Ang ekspresyon ni Anastasia ay naging matigas sa determinasyon. Bakit hindi ka dumaan sa akin noon? Sabihin mo, nasaang lugar ang boss monster? Agad niyang hinawakan ang kamay ni Kim Gong-jae. Napapaligiran ito ng mga halimaw pero nandito, sagot niya, tinuturo ang mapa. Si Anastasia, lahat ay negosyo, nagbigay ng utos, magaling. Ngayon sabihin mo kung okay lang sa'yo na gamitin ko ang mga kakayahan ko. Mabilis? Nag-atubili saglit si Kim Gong-jae, ngunit sumang-ayon, pinapayagan ko ang paggamit ng kakayahan ng Black Dragon Leader. Sa isip niya, ang tunay na kalikasan ng taong ito ay lumalabas kapag siya'y abala. Walang pag-aalinlangan, inactivate ni Anastasia ang kanyang teleportation skill. Teleport, inutusan niya at dinala sila ng direkta malapit sa Goblin Boss. Nasaang lugar ito? Tanong ni Anastasia, nagmamadali habang tinitingnan ang paligid. Nandoon, ituro ni Kim Gong-jae. Bilang tugon, muling nag-teleport si Anastasia, ngayon ay eksaktong nasa ibabaw ng Goblin Boss. Tumingin si Anastasia kay Kim Gong-jae. Magaling ka ba sa espada? Magaling na sapat para patayin ang halimaw na ito, sagot ni Kim Gong-jae ng may kumpiyansa. Walang babala, itinapon siya ni Anastasia papunta sa Goblin Boss. Sige na, gawin mo, sigaw niya. Hindi nag-aksaya si Kim Gong-jae ng 1 segundo, pinaghati ang Goblin Boss sa isang tumpak na hampas.
Sa malapit, 2 goblins ang tumingin sa kanya ng may gulat. Kerukni. Ang sabi ng isa, naguguluhan. Rere, sagot ng isa, nagtataka. Sumungaw si Kim Bong-jae sa kanila. Ano? Gusto niyo bang mahati din? Nagmamadali ang mga goblins, tumakas habang sumisigaw, Keruk. Habang pinapanood ang mga goblins na tumatakbo, isang mandirigma malapit ang nagpasigla sa iba, sumunod sa kanila. Huwag hayaan niyo ni isang goblin ang makaligtas. Hinabol nila ang mga natitirang goblins, sumisigaw, huwag magtakbuhan, mga goblin na salot. Itinaas ni Anastasia ang kanyang kamao na may tagumpay. Magaling, Kim Bong-jae. Isipin mo, nalinis natin ang yugtong ito nang wala pang 1 oras. Siguro wala pang 50 hunters ang namatay, baka hindi pang 30. Nagulat si Kim Bong-jae at naisip, ganito pala siya, hindi nagpapakita ng emosyon dati, masyadong maraming hunter ang namatay dahil wala silang tamang gabay. Ngayon, masaya siya dahil kaunti ang namatay. Ang simpleng bagay lang. Ang emosyon niya ay direktang kaugnay ng bilang ng mga buhay na nawala. Sinubukan niyang kalmahin siya. Ayos na. Masyado kang masaya. Subukan mong magpahinga. Ngunit sumimangot si Anastasia. Ang kasiyahan ay natural lang kapag maganda ang lahat. Napakagaling mo, Kim Bong-jae. Sa lahat ng panahon ko sa pagra-raid sa Tor, hindi ko pa nakikita na kakaunti ang mga casualty. Dapat kang magmalaki. Kahit na marahil gusto mong mag-clear ng level ng mag-isa at kunin ang lahat ng gantimpala. Ngumiti siya kay Kim Bong-jae. Isa ka ng bagong bayani para sa amin. Laging nakaabang ang media sa'yo, maging handa ka. Tinitigan siya ni Kim Bong-jae at naisip, ito na. Karaniwan, ang kasikatan at inggit ay magpapasaya sa akin. Pero, hinawakan niya ang kamay ni Anastasia at naramdaman ang init ng pagkilala. Iba ito. Ang makilala ng mga tao na nakaranas ng hirap, na nakipaglaban at nagbigay ng kanilang pinakamahusay na pagsisikap. Mga tao tulad ni Sword Saint, ng Black Dragon Leader, at marami pang iba na nagbigay ng lahat. Nais kong mamuhay ng isang buhay na karapat-dapat sa kanilang pagkilala, resolbahin niya. At nais kong protektahan sila. Isang system notification ang pumutol sa kanyang mga pagninilay, calculating raid contributions. Para sa kanila, at upang hindi gawing katawa-tawa tayo ng mga nilalang tulad ng Demon King, nais kong igalang ang kanilang mga pagsisikap at panatilihin silang ligtas mula sa kahihiyan at panlilinlang. Tapos na ang kalkulasyon. Ang isipan ni Kim Bong-jae ay nakatutok sa isang tanging kahilingan. Nais kong makuha ang kanilang respeto. Tumingin si Sword Emperor sa kanya ng may aprobadong ngiti. Wala kang kibo, hay. Tahimik na nag-isip si Kim Bong-jae, kahit na isang imposibleng pangarap ito, buhay ito na nais kong tahakin. Dagdag pa ni Sword Emperor, isa kang rascal na nararapat manatili. Pagsusuri ng raid contributions ranking, rank 1, Kim Bong-jae rank 2, Black Witch rank 3, Cult Interrogator rank 4, Viper rank 5, Paladin rank 6, Countess rank 7, Sword Saint. Tiningnan ni Kim Bong-jae ang mga resulta, na napansin ang mga pagbabago mula sa huling raid. Pati ang rankings ay iba na ngayong pagkakataon. Nagpatuloy ang system, ang mga high-ranking raiders ay papasok muna sa 12th floor. Kung magpapatuloy tayo ng ganitong momentum, komento ni Anastasia, baka malinis natin ang 20th floor ng mas mabilis kaysa sa inaasahan. Isang notification na sumunod, hanggang hindi nakatanggap ng gantimpala ang mga high-ranking raiders, hindi makaka-access ang mga natitirang raiders sa 12th floor. Bumuntong hininga si Anastasia, akala ko mawawala ang 5,000 tao pero isang kamangha-manghang simula ito. Sumimangot si Kim Bong-jae, iniisip, hindi. Kung mananatili ang mga bagay sa ganitong kalagayan, magiging magastos sa 12th floor. Kung mawala ang tanging kontak natin para sa mga pagpapalitan sa labas ng mundo, hindi lang 5,000 ang mawawala. Baka 50,000 pa o kahit 500,000. Habang nagsimula ang teleportation sequence, nagdesisyon si Kim Bong-jae. Kaya dadalhin ko sila. Ilang sandali lang, dumating sila sa 12th floor. Tawang-tawa si Viper, ho? Sinuri ni Anastasia ang bagong kapaligiran. Akala ko hindi kami mauurong sa isang lugar tulad nito. Lumapit ang Heresy Inquisitor na may malawak na ngiti. Hunter Kim Bong-jae. Ang galing. Hindi ko akalain na makakapagsanib puwersa ka sa Black Dragon Leader. Yung kakayahan ba na matukoy ang lokasyon ng boss monster ay isa sa mga gantimpala mula sa mga nakaraang yugtong.
Itinaas ni Kim Gong-jae ang kamay. Sandali. May kailangan akong sabihin sa lahat. Sa likuran nila, tahimik na nanonood si Sword Saint Marcus Kalenbury, ang tingin nito ay matalim at parang sumusuri. Humugot si Kim Gong-jae ng malalim na hininga, ang tingin ay matatag habang tinutukoy ang grupo. Tapos na. Kahit ang Sword Saint ay hindi na ako atakehin. Tumingin siya sa mga hunter na naroroon. Nabanggit ko ba sa inyo kahapon? Na kailangan ko kayong pakinggan sa isang hiling ko, kahit kailan ko ito hilingin. Agad na tumango ang Heresy Inquisitor. Naalala ko. Tumango si Kim Gong-jae bilang pasasalamat. Ngayon, hinihiling ko na, sa loob ng 5 araw, simula sa ngayon, pakiusap huwag kayong gumawa ng anuman, manatili lang dito. Kung gagawin niyo iyan, lilinisin ko ang 20th floor sa loob ng 5 araw. Isang bulungan ang kumalat sa grupo habang tinatanggap ang mga salita. Ang boses ng non-player character, ay umalinggaw-ngaw sa ibabaw nila. O, mga mandirigma na umaakyat sa tour. 11th floor, sumigaw ang isa. Buksan ang 11th floor. Nagpatuloy ang boses ng Ened player character. Mula sa 11th hanggang sa 20th floor, haharapin nyo ang mga pagsubok. The Trial of Trust. Muling binanggit ni Kim Gong-jae, naalala nyo ba ang sinabi ko kahapon? Na kailangan ko kayong pakinggan sa isang hiling ko, kahit kailan ko ito hilingin. Nagpatuloy ang boses ng Ened player character. Ang sagot na iyong matutuklasan ay magpapakita kung sino ka talaga. Tumingin si Kim Gong-jae pabalik sa grupo. Pakiusap, manatili lang kayo dito at maghintay ng 5 araw. Kung gagawin niyo iyan, lilinisin ko ang 20th floor bago mag 5 araw. Ang mga mata ni Anastasia ay lumaki. Sandali lang. 5 araw. Baka nagkamali ako ng narinig. Kung biro iyan, hindi ito nakakatawa. Tama ang narinig mo, sagot ni Kim Gong-jae. Hindi ito biro. Nagpalitan ng tingin sina Viper, Heresy Inquisitor, at Paladin, pansamantalang nabigla at nawalan ng boses. Si Anastasia ay nagpatuloy sa pagtanggi. Iyon ay imposibleng mangyari. Alam mo na yon, di ba? Mga taon din ang inabot namin bago makarating sa 10th floor. Kahit na malinis namin ang 11th sa wala pang 1 oras, hindi ba't masyado kang mayabang? Baka medyo sobrang excited ka lang. Nakatayo si Kim Gong-jae at hindi nagpapaapekto. Pakiusap. Nilinis ko ang 10th floor, di ba? Ginawa ko ito para sa sarili kong dahilan, pero ibinahagi ko ang mga gantimpala sa lahat dito. Lahat tayo ay nakinabang mula sa pagdevelop ng 11th floor at lokasyon ng boss monster. Lahat tayo ay nakinabang dito. Kaya't naniniwala akong karapat-dapat akong hilingin ito sa inyo. Kung magtagumpay man ako sa paglilinis ng 20th floor, ang hinihiling ko lang ay maghintay kayo ng 5 araw. Isang system notification ang kumislap sa ibabaw niya, maligayang pagdating, Hunter Kim Gong-jae. Matagumpay mong nalinis ang 11th floor bilang rank #1. Tiningnan ni Kim Gong-jae ang screen. Ito ang aking hiling. Tatanggapin mo na ang gantimpala mula sa 11th floor. Inaalok ka ng Goddess of Protection ng gantimpala. Inaalok ka ng Demon King of Autumn Rain ng gantimpala. Tumingin si Kim Gong-jae pabalik, ang kanyang isipan ay nagbago. Demon King, nagpapanik ka, hindi ba? Dahil hindi tayo mag-aaway tulad ng inaasahan mo. Inaalok ka ng Demon King of Autumn Rain ng gantimpala. Sinusubukan ng Demon King of Autumn Rain na magbigay ng paalala na pwede mong iwasan ang mga gantimpala. Ang Demon King of Autumn Rain ay kumikilos ng kahina-hinala. Nagsalita ang Heresy Inquisitor, ang tono ay tiyak. Madali lang ito. Ibinahagi ni Hunter Kim Gong-jae ang impormasyon tungkol sa 11th floor raid sa atin at napagkasunduan nating pagbigyan ang isang hiling niya bilang kapalit. Ang maghintay dito ng 5 araw ay hindi imposibleng gawin. Mahirap makitungo sa press ng ganong katagal pero kaya naman. Pumapayag ako. Nag-atubili si Anastasia, nakakunot ang noo. Hindi imposibleng gawin ang hiling na iyan pero tiningnan siya ni Heresy Inquisitor. Tumuloy siya, ang pangako ay pangako, Black Dragon Leader. Matapos ang ilang sandali ng pag-iisip, sumang-ayon siya. CJ. Ang pangako ay pangako. Huwag akong magkamali, hindi ko talaga alam kung ano ang plano mo, dagdag ni Viper, pero susunod na lang ako. Sumingit si Countess, sigurado may plano ka, di ba? Susuportahan kita. Ang Paladin ay nagbuntong hininga, tumango. CJ.
Nangako ako na hindi gagawa ng anuman sa loob ng 5 araw. Nakita ni Anastasia na nagpaubaya ang iba, nagbuntong hininga ito at tinawid ang mga braso. Kung lahat ay willing, maghihintay na rin ako. Nanatiling hindi gumagalaw si Sword St. Marcus Calenbury, na patuloy na nagmamasid mula sa gilid. Hindi ko pinangakuan ito, pinaalalahanan niya si Kim Gongja. Nagkasunduan lang tayo na bantayan siya sa loob ng 5 araw, hindi sundin ang ibang hiling. Kung aalis ka para linisin ang 20th floor, sasama ako. Tumango si Kim Gongja. Ayos lang. Sa isip niya, nagmuni-muni siya, habang plano kong sakupin ang Demon King mag-isa. Nakakatuwang may Sword Saint na malapit. Walang dahilan para tanggihan yon. Tumingin si Kim Gongja sa grupo, kitang-kita ang pasasalamat sa kanyang tinig. Salamat sa inyong lahat. Magkikita tayo sa 5 araw. Pumunta siya patungo sa pinto. Ha? Mumurmo ni Sword Emperor habang tinatanaw ang paligid. Bakit hindi gumagalaw ang mga NAD player character? Ngumisi si Kim Gongja. Kasi hindi pa nagsisimula ang quest. Napapikit si Sword Emperor. Quest? Sinuri ni Kim Gongja ang buong silid, ang matibay na desisyon ay nakatimo sa kanyang mukha. Wala pang pumili ng role. Sa ngayon, walang chancellor o kapitan ng Knight Order sa imperyo. Dapat, tayo mga hunters ay tinukoy ang mga quests mula sa 12th floor hanggang sa 20th floor ng sunod-sunod, pero hindi pa nagsimula ang quest. Alam niyo kung bakit? Nakakunot ang noo ni Sword Emperor. Pero matagal na tayong nasa 12th floor. Bakit hindi pa nagsimula ang quest? Dahil kailangan nating pumili ng mga role bago magsimula ang quest, ipinaliwanag ni Kim Gongja. Kung hindi natin ito gagawin, hindi magsisimula ang quest. Hindi magsisimula ang pag-atake ng Demon King, at hindi mapipilitang pumasok sa digmaan ng imperyo. Isang system notification ang kumislap, inaalok ka ng Demon King of Autumn Rain ng gantimpala. Tumingin si Kim Gongja kay Sword Emperor. Pero paano kung patayin ko na ang Demon King ngayon, bago pa magsimula ang quest? Laking gulat ni Sword Emperor. Ano? Siniseryoso ko, ipinagpatuloy ni Kim Gongja, ang boses ay kalmado. Ano ang mangyayari kung patayin ko ang boss monster, bago pa magsimula ang invasion? Walang gantimpala ang makukuha, walang magiging traitor, matatalo siya bago pa niya magawa ang anumang kaplastikan. Muling kumislap ang isang notification, ang Demon King of Autumn Rain ay galit na galit sa iyo. Ang Demon King of Autumn Rain ay nagpapakita ng kanyang anyo. Ang hangin ay biglang tumimbang habang bumangon ang boses ng Demon King, puno ng puot. Paano mo nagawa ito? Mandirigma ng Diyos, sundin mo ang tamang pagkakasunod-sunod. Nakakahiya kang tutulan ang mga plano ko. Hindi kumurap si Kim Gongja, diretso ang tingin kay Demon King. Walang katuturan. Napili ko na. Itinutok niya ang espada sa Demon King. Ito ang pinakamagandang desisyon na maaari kong gawin. Patayin kita dito at ngayon, bago pa malagay sa panganib ang isang hunter o mamamayan ng imperyo. Walang mamamatay at walang magiging traitor. Matitigil kita bago magsimula ang anumang laro mo. Siguro, ito na nga ang aking personalidad, pero mas gusto ko ang mga happy endings. Ang ekspresyon ng Demon King ay nabaluktot sa galit. Akala mo kaya mong pigilan ako mag-isa nang hindi tumutulong ang imperyo? Humugot ng malalim na hininga si Kim Gongja at itinaas ang espada. Walang pakialam sa tulong. Sa isang mundong ginigiyan ng aking kalooban, ako lang ang may hawak ng orasan. Madalas mag-isa ang mga mandirigma. Nagsimula ang countdown, 5 araw ng walang katapusang panahon. Sa isang nakaraang buhay, binuksan ng nilalang ang mga mata nito sa araw na nagsimula ang ulan. Isang palaka ang umuungol at tumalon sa basa at madulas na lupa ng kabubatan, at nalunok ng isang mas malaking nilalang. Habang bumuhos ang ulan, patuloy itong nakipaglaban upang mabuhay, umaasa ng kaunting oras pa. Sa kasalukuyan, nakatayo si Kim Gongja, humarap sa Demon King of Autumn Rain na naglunsad ng atake. Ikaw ay namatay. Walang pag-aalinlangan, nagbilang si Kim Gongja ng isa pang marka sa kanyang kamay. Nanatiling hindi apektado si Sword Emperor. Zombie, wala namang kahanga-hanga sa teknik mo. Umaasa ka lang sa lakas. Nakakatakot sa isang paraan. Hinaplos ni Kim Gongja ang kanyang mga ngipin. Kung matutukoy ko ang galaw niya, kaya ko siyang iwasan. Nagbigay ng maikling tango si Sword Emperor. Tama yan. Ikaw ay namatay. Muling sumulat si Kim Gongja ng isang linya,
ang kanyang kamay ay unti-unting napupuno ng mga marka. Ito ay isang bilangguan ng oras, bulong niya habang umiinom ng elixir. Muling sumugod siya sa Demon King na may kaluskos ng hangin at muntik nang maapakan ng malaking kamay na para siyang patagilid na tupa. Ikaw ay namatay. Ang bawat marka ay isang paalala ng kanyang pagkatalo, ngunit naramdaman niyang tumitibay ang kanyang determinasyon sa bawat atake at bawat pagkatalo. Ilang buhay kaya ang mawawala kung natuloy ang quest tulad ng plano? Tanong niya. Ang bawat sundalong mawawala ay nangangahulugang 20 taon ng buhay ang mawawala, at ang 100 patay ay katumbas ng 2,000 taon ng buhay na mawawala. Upang mailigtas ang mga taon na yon, bumulong siya, pinili kong hindi kumuha ng anumang role. Ikaw ay namatay. Pagbabalik sa 24 na oras na nakalipas. Walang pagkatalo, patuloy si Kim Gong-jae sa kanyang paghahanda. Kung ito ang landas na kailangang tahakin ko, magiging handa ako para sa walang katapusang panahon. Binigyan siya ng Sword Emperor ng isang tanong na puno ng pagdududa. Kaya mo bang iwasan ang atake niya kung alam mong saan ito nanggagaling, ikaw na matigas ang ulo na zombie? Tahimik ka na lang, bulong ni Kim Gong-jae, puno ng pagkabigo. Ikaw ay namatay. Nagtawanan si Sword Emperor. Clumsy ka pa rin sa aura control. Kailangan mo ng balanse, dapat dumaloy ang aura mo ng pantay-pantay sa katawan mo. Hinigpitan ni Kim Gong-jae ang hawak sa kanyang espada. Madali para sa yon. Ikaw ay namatay. Tinutukso siya ng Demon King of Autumn Rain mula sa itaas, ang mga salita ay may kasamang kabangisan. Paano mo nagawa ito, mandirigma ng Diyos? Ang iyong kayabangan, ang iyong kahangalan, amoy na amoy ang maling pagmamataas ng imperyo. Si Kim Gong-jae, hindi tinatablan ng mga salita, ay naghanda na upang harapin ang walang katapusang panahon, determinado na mag-ukit ng happy ending na naniniwala siyang posible, kahit na kailangang mamatay siya ng libu-libong beses para magawa ito. Itinaas ni Kim Gong-jae ang espada, ang mata ay matatag habang sinasabi, sige, magsimula tayo ng isang bagong pagsugod ngayon. Nagkunot ng noo ang Demon King of Autumn Rain, nagulat. Ano? Walang pag-aatubili, sumugod si Kim Gong-jae sa kanya. Ikaw ay namatay. Walang tinatanggap na pagkatalo, si Kim Gong-jae ay bumulong, at ngayon ang Demon King ay umatake sa akin, habang tinatandaan ang isang bagong linya sa kanyang kamay. Naging ritmo na nila ito, ang kanilang nakamamatay na palitan ng mga atake. Ikaw ay namatay. Ngumisi siya habang itinutok ang kanyang tindig. Ipakita mo, Demon King. Ako ang espada ng imperyo. Sumungaw ang Demon King. Ipinagpalit mo lang ang lahat. Patunayan mo. Sige, ipapakita ko sayo. Ipinagpatuloy ni Kim Gong-jae ang swing ng espada at sumugod muli. Ikaw ay namatay. Ang mundo ay muling pinalitan, nag-reset. Sa bawat laban, parang gumagalaw ang pang-isang karayom ng orasan na na-freeze sa oras. Para magpatuloy kahit na isang segundo, kailangan mag-swing ang espada ko. Parang ako isang nag-iisang karayom, na dahan-dahan pinapalakas ang buhay sa mundong ito, isang patak ng tubig na nakikipaglaban laban sa isang pagbaha. Kahit na kailangan gawin ko ito magpakailanman, magpapatuloy ako. Naglagay siya ng mas maraming marka sa kanyang pulso, bawat marka ay isang patunay ng kanyang pagtitiyaga. Sa gitna ng labanan, isang notification mula sa sistema ang pumukaw sa kanyang pansin. Boses ni Anastasia na masaya, magaling, Kim Gong-jae. Natapos natin ang floor na ito nang wala pang isang oras. At tingnan mo, wala pang 40 tao ang namatay. Muling minarkahan ni Kim Gong-jae ang kanyang pulso, ngunit hindi na napigilan ang ngiti habang ipinutuloy ni Anastasia. Hindi ka panipaniwala, tapos natin ito sa wala pang 50 minuto. Mas kaunti sa 30 hunters ang nawala ang buhay ngayon. Ang mga ulat ni Anastasia ay patuloy na nagbigay saya, mas mabilis ang kanilang mga tagumpay, at unti-unting humihina ang pagkawala. Sa lalong madaling panahon, ang masayang boses ni Anastasia ay umalingaw-ngaw, hindi ka panipaniwala 10 tao na lang ang namatay. Parang tinutulig sa mo ang mga batas ng battlefield na ito, Kim Gong-jae. Ngunit ang Demon King, na galit sa pagtitiis ni Kim Gong-jae, ay bumuga ng galit, ikaw walang hiya. Bakit ka tumatawa? Porky masaya ako. Ang boses ni Kim Gong-jae ay kalmado, halos mahangin. Ang Demon King ay suminghap, ang mamatay dito ba ay nagbibigay saya sayo? Hindi mo maintindihan. Walang makakaintindi. Isang mangmang, ang Demon King ay inis na bulalas. Isang kaawa-awang mangmang. Ikaw ay namatay.
Ngunit ang bawat pagkatalo ay nagpatibay sa kanya, ang kanyang mga atake ay pabilis ng pabilis at tumpak. Si Kim Bong-jae ay bumulong sa sarili, hindi ako susuko kasi wala akong dahilan upang gawin yon. Ang espada ko ay mas mabilis ngayon kaysa kahapon. Bukas, mas mabilis pa ito. Pagkatapos, si Anastasia, ang mga mata ay kumikislap ng hindi natutulog na luha, ay hinawakan ang kanyang minarkahang kamay at mahigpit na pinigilan ito. Kim Bong-jae, walang isang tao ang namatay ngayon, mahinang sinabi niya, ang tinig ay nanginginig. Salamat. Talaga, maraming salamat. Sa oras na yon, iniisip ni Kim Bong-jae, siguro gusto ko pang mabuhay ng kaunting sandali. Ang boses ng Demon King ay umalingaw sa buong silid. Paano mo nagawa ito? Paano mo hinaharangan ang mga plano ko mag-isa? Boses ni Kim Bong-jae ay matigas. Sinabi ko na sa'yo, ang mga mandirigma ay nakikipaglaban mag-isa. Kung ganoon, humarap ka sa akin, hangal. Sumugod ang Demon King gamit ang isang napakalaking espada. Ang mga anino ay umiikot mula sa kanyang galit. Ang mga anino ko ay gawa ng lahat ng iyong pinakamatinding takot. Naghanda si Kim Bong-jae at sinabi sa ilalim ng kanyang hininga, narito na siya. Biglang nabasag ang salamin ni Anastasia, tinanggap ang atake ng Demon King, at lumitaw siya sa tabi ni Kim Bong-jae, may mapanuksong ngiti sa kanyang mukha. Pasensya na, Kim Bong-jae. Nagtaka ako at sumunod sa'yo. Hindi ko kayang pabayaan na ikaw lang ang magsaya. Itinaas ni Kim Bong-jae ang kanyang kilay. Oh, nais mo bang agawin ang aking kill? Ngumisi si Anastasia. Ang pag-agaw ng kill ang pinakamahusay na pakiramdam, hindi mo ba alam? Nagbahagi sila ng tawanan, ang kanilang mga boses ay sumabog sa buong silid, kahit na ang pagkabigo ng Demon King ay patuloy na lumalaki. Kayo, mga hayop. Ngumisi si Kim Bong-jae. Pasensya na, Demon King. Gusto ko sanang makipaglaban sa iyo mag-isa, ngunit ang mga mandirigma ay palaging nakikipaglaban kasama ang kanilang mga kasama. Pahihintulutan mo ba yon? Galit na galit, bumulalas ang Demon King, tama na ang inyong mga laro. Hindi ko nagagamitin ang espada. Mga kaluluwa ng mga patay, sumik sa aking tawag. Mula sa mga anino, nagsimulang lumabas ang mga goblin, ang kanilang mga mata ay kumikislap ng madilim na enerhiya. Napahinga si Anastasia. Hindi natin ito kayang hawakan mag-isa. Sword Saint. Manonood ka na lang. Bumangon si Sword Saint Marcus Calenbury, nagtatagilid ang mga braso. Nagmamasid lang ako. Isa pang 30 segundo na lang mula nung magsimula kayo. Tumawa si Kim Bong-jae, ang kanyang hininga ay kalmado. Plano ko sanang magtagal ng 1 minuto bago humingi ng tulong. Napabuntong hininga si Anastasia, ngunit iniabot ang kanyang mga kamay. Sige na, pareho kayong magka-holding hands. Umalis tayo, hindi, sagot ni Kim Bong-jae, may tahimik na determinasyon sa kanyang boses. Itinaas ni Kim Bong-jae ang kanyang kamay sa kalangitan, ipinatawag ang kanyang skill, 100 Soul Summon. Habang ang madilim na enerhiya ay pumapalibot sa kanya, ang Demon King of Autumn Rain ay umatras, naramdaman ang isang masamang bagay. Ano-ano ito, bulong ng Demon King. Ang mga mata ay malaki habang tinitingnan ang madilim na enerhiya na umiikot mula kay Kim Bong-jae na nagbabadya ng pagdating ng isang nakakatakot na bagay. Isang skill ang na-activate. At dito na nagtatapos ang video natin ngayon. Maraming salamat sa panonood, sobrang na-appreciate ko kayo lahat. Kung nagustuhan nyo ang content, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para hindi nyo ma-miss ang susunod na mga videos. May gusto kayong sabihin o may tanong? Mag-comment lang sa baba, gusto kong marinig ang opinyon nyo. Hanggang sa susunod, mga kagoto. Stay awesome, stay curious, at kita-kits sa next video.